Nagpalang umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Oh, glory to God. Handa na po ba ang lahat? Amen. Once again, isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Sa bawat araw, lagi po nating tanawin na tayo ay pinagpala. Amen. Wala ka na sa sumpa, kapatid. Ikaw ay nasa kasumpungan ng pinagpala ka na. Amen. Kaya nga ho, dapat araw-araw may ngiti tayo sa ating pong mga labi. May pasasalamat na naroon, ipinagkakaloob natin sa ating Diyos sapagkat tunay nga, we are no longer need to struggle before the Lord. For we are blessed and highly favored. Amen? Kaya nga po, ito yung ating po maging kondisyon sa araw-araw. Ang kondisyon na ikaw ay kinikilala mo, na ikaw ay pinagpala. Pag-angkin na ikaw ay pinagpala. Ganun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos habang ito ay pinapaniwalaan mo nagaganap sa iyong buhay. Nandyan po ang salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrew chapter 4 verse 12, ito po ay buhay at mabisa. Higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Kaya naman po, kapag iyan ay inaangkin mo, yung buhay nito natatransfer sa atin. Nangyayari sa atin. Amen. At sa oras pag ito, ating pong pag-aralan, minsan pa, we are in the new covenant. Amen. We are no longer, and we never been there. Sabi nga, hindi tayo naparoon sa matandang tipan. Only in the new covenant. Kaya nga, ang bawat mananampalataya ay umakto sa kung ano ang sinasabi ng bagong tipan. At maging sa atin pong pananalangin, dapat po ito ay nakakakma sa kung ano ang sinasabi ng bagong tipan. Ating pong pag-aralan ngayon, the New Covenant Prayer. The New Covenant Prayer. Praise the Lord. Thank you, Kuya Jay. Ang sabi ho ng Hebrew chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy, find grace to help in time of need. Let us therefore come boldly. Saan? To the throne of grace. Doon po sa Tagalog, ang sabi niya, maaari na tayo na pumaroon sa trono ng biyaya ng Diyos. We can now come boldly to the throne of grace. Why? We are already free. Free. Malaya ka na. Dati po, hindi ka pwede. Without the priest, you cannot come boldly in the throne of God. But, dahil sa tayo po ay binayayaan ng Panginoon, meron tayong high priest doon sa kalangitan, sa trono mismo ng biyaya. At ang ginagawa na lang ho niya ay magkaloob. Bakit po? Yung kagampanan ay ginawa na niya para sa atin. Yung perpektong paghahandog para makuha natin yung biyaya ay ginampanan na niya para sa atin. Let us now come boldly. Let us therefore come boldly. Ibig sabihin, nandoon po yung katatayuan na huwag ka nang mahiya sa Diyos. Huwag ka mahihiya sa Diyos. Dahil ang lahat ng pinagpagpapala ng Diyos ay para sa iyo at sa akin. Ang kailangan lang nandoon yung mindset mo na ikaw ay karapat-dapat sa trono ng biyaya. Nandun ka sa mode na, I am worthy. I am worthy. Maging doon po sa ginawa po natin kanina, ikaw ay karapat-dapat sa komunyon. Why? You are blessed.
Okay? You are already forgiven. You are already in the mode of righteousness. At ngayon po, ating pong pag-aralang mainam, the New Covenant Prayer. Ang ating pong buhay ay dapat po nating itinatayo sa kung ano ang sinasabi ng bagong tipan. Ang ating mga panalangin ay inaakto natin, itinatayo natin sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Build your prayer based on God's Word. Yan po yung una. Kung paano tayo manalangin, ang panalangin ay komunikasyon po natin sa Panginoon. Ang panalangin, ito po yung paraan ng ating pong pakikipag-usap sa Diyos. At ang bawat mananampalataya, yamang tayo ay may matibay na relasyon sa Panginoon, maging buhay natin ang pananalangin. Alam naman po natin na bukas ang kalangitan para sa atin. Ang trono ng biyaya ay nakahanda palagi para sa atin. Kaya naman ngayon, bilang mga nasa biyaya, itayo natin ang ating mga panalangin base sa salita ng Diyos. Yun po yung kauna-unahan. Ang prayer natin na lumalabas sa ating bibig ay kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, remind me of my words. Remind me. Dahil ang mga salita ng Diyos ay puno ng pangako at puno ng buhay. God's word is never changing. Hindi ho nagbabago ang salita ng Diyos. God cannot break His word. May palabra de honor ang Diyos. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Hindi siya katulad ng tao na kapag nangako ay wag mo munang asahan. Pero kapag ang Diyos ang nagsalita sa iyo, kahit sa tingin mo para bang mahirap o wala pa, paniwalaan mo na. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos kailanman hindi niya hahayaan na hindi mangyari kapag ito ay iyong pinanampalatayanan. Okay, magaganap at magaganap. Bakit po? Buhay ito eh. Buhay ang salita ng Diyos. Pero ito patay. Ayaw, kumilos. Ayaw. Kuya Jay. Sandali lang po Ayun. Kuya, ikaw na lang ba ang nagano dyan? Ayaw? Okay. God's word is never changing. Ulitin ko lang po. Okay? Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito'y nakatatag sa langit magpakailanman. Tingnan po natin yung sinasabi ng Psalms 119 verse 89. Your word, O Lord, is eternal. Ang salita ng Diyos ay magpakailanman, magpawalang hanggan. It stands firm in the heavens. Hindi itinatag ng Diyos ang kanyang salita dito sa mundong ito. Bakit po? Dahil ang dyablo ay ninanakaw ito. At ano ang ginagawa ng Panginoon? Ang mga salita niya ay inilalagay niya sa ating mga espiritu. Dahil ang ating mga espiritu bilang mga tumanggap sa Kanya ay perpekto. Pinerpect ng Diyos ang ating espiritu, kaya naman ang banal na espiritu na ang nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos na atin pong narinig. At ang sabi ng Psalms, your word, O Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. At sa atin pong buhay, ang ginagawa ng Diyos, inuukit niya ng malalim. Bakit po? Upang hindi na manakaw ng dyablo at lagi nating maalala. Bakit? The devil come to steal, to kill, and to destroy. Ano ang una niyang ninanakaw sa atin? Ang una niyang ninanakaw sa atin ay ang salita ng Diyos na itinatanim. Naalala niyo po yung parable of the sower?
Ano po ang ginagawa ng devil? Anong ginagawa ng ibon? Kapag naiasik ang salita, kapag naiasik ang binhi, nagbabantay siya. Bakit? Naroon na nakawin niya. Kapag wala na sa iyong isip, ano mangyayari? Wala ka ng pananampalatayanan. Mahihirapan ka ng kumilos, lalo na sa gitna ng mga pangangailangan. Walang pangako ng Diyos na maari mong angkinin. Huwag nating hayaan ang diablo sa kanyang pagnanakaw, mga kapatid. Angkinin natin agad-agad ang salita ng Diyos natin pong naririnig. Amen? Kuya, next. Ayaw talaga. Jesus said, Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Hindi kailanman mapaparam ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang nga lamang, tandaan po natin, sabi ko nga po kanina, may nagnanakaw. Kaya bilang pinagkalooban din naman ng Panginoon ng kapangyarihan, ang sabi ng Panginoon, resist the devil and the devil will flee from you, gawin mo yon sa buhay mo. Kapag nandyan ang diablo, may kapangyarihan ka, palayasin mo siya. Why? Squatter lang siya sa buhay mo. Squatter siya sa atin. Ang dapat na managumpay sa atin ay ang salita ng Diyos na hindi kumukupas magpakailanman. Okay? I'll try to connect. Ayun. Bumabalik siya, Kuya Jay. Ayan. God's word is self-fulfilling. Ginaganap ng salita ng Diyos yung kalooban ng kanyang sarili. Gumagawa ang Diyos sa ganang kanya sa ating buhay. The Lord said to me, sabi ni Jeremiah, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating buhay. Binabantayan niya ito na ating pinananampalatayanan. Tinatanggap natin ang salita. Pero paano yan mangyayari sa ating buhay? Ang Diyos, lagi yung mga salita na ating narinig, binabantayan niya yan sa buhay natin. Binabantayan niya na the moment na pinaniwalaan mo, the moment na inihakbang mo ang iyong pananampalataya sa kanyang mga salita. Ang sabi niya ganon, I am watching to see that my word is fulfilled. Papangyarihin at pinapangyari ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya nga po, ang ating mga panalangin, when we come in the throne of grace, angkinin natin ang salita ng Diyos. Angkinin natin ang kanyang mga pangako. The Word of God is alive and powerful. The Word of God is alive and powerful. Makapangyarihan sila. Kaya naman po, may pero. Ano yon? May kapangyarihan din naman tayo. Ang Diyos ay nakatali sa kanyang mga salita. Nakatali ang Diyos sa kanyang salita. Na naroon, pinagkalooban niya tayo ng kapangyarihang magpasya. May kapangyarihan kang magpasya na angkinin mo at i-reject mo ang kanyang mga pangako. Pero hindi nawawalan ng bisa kahit na i-reject mo. Hindi mawawalan niya ng bisa. Kung yung iba, pinaniwalaan siya, mangyayari sa iba. Pero kung ikaw, hindi mo siya binigyan ng kapangyarihan sa buhay mo, bagaman narinig mo, pero hindi mo pinampalatayanan, wala hong bisa sa ating buhay. Kaya nga po, ang kapangyarihan ng Diyos, siyamang ito ay buhay. Hayaan natin siyang maging buhay sa ating mga buhay. Ang kang mga salita ng Diyos ay espiritu at buhay. The Spirit alone gives eternal life. Nandoon po yung espiritu ng buhay. And, tingnan niyo po yung nasa gitna, human effort accomplishes nothing. Kung wala ang salita ng Diyos na ating pong pananampalatayanan, patayin mo man ang iyong sarili sa pagtatrabaho, patayin mo man ang iyong sarili, o ibigay mo man ang iyong buhay para sa buhay na ito, wala pa rin kabuhay-buhay. Why?
Ang salita ng Diyos ang nagsasabi na ang buhay ay nasa kanyang mga salita. Ang tunay na buhay ay nasa kanyang mga pangako. And the very words I have spoken to you are spirit and they are light. Ang salita ay eternal. At ito ay espiritu. At anumang nasa espiritu ay ay walang hanggan. Ang anumang nasa espiritu ay walang hanggan. Kaya naman, sa oras na ito, huwag mong hayaan na manakaw ng dyablo ang mga pangako ng buhay sa iyo. Gisingin po natin ang ating mga sarili. Alam ko pong marami sa atin pagod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At patuloy natin buksan ang ating mga kaunawaan sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Okay? When we stand on God's word, God stand with us. Kung pinapaniwalaan mo, tinatayuan mo ang kanyang mga salita, papangyarihin ito ng Diyos sa buhay natin. God cannot say no to His word. God cannot say no to His word. Sa kanyang salita. Hindi nakakatanggi ang Panginoon. Bakit? Nakatali ang Diyos sa kanyang mga salita. Number 2, build your prayer on the integrity of God's name. Una, let us build our prayer on God's word. Pangalawa, build our prayer on the integrity of God's name. Ang sabi ho ng Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. Nasaan po yung safety? Nasa salita ng Diyos. Nasa pangalan ng Diyos. Kaya naman po, ang ating pong ang pagsamba at ang ating sinasamba ay ang pangalan ng ating Panginoon. We worship the name of the Lord. And we give praise to the name of the Lord. Why? For the name of the Lord is a strong tower, and we, the righteous, run to it and are safe. Nandoon po yung safety sa salita ng Panginoon. Bakit? The Word of God is alive and active. Maaari siyang maging tanggulan. Maaari siyang maging comforter. Nandoon po yung kapangyarihan. When you believe on it, buhay siya at gagawa sa ating buhay. Nandoon po yung pangako ng Diyos. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Sino po yung righteous na tinutukoy dyan? Ang mga binanal at pinaging ganap ng Panginoon o ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi yung gumawa para maging righteous, kundi yung pinaging matuwid ng Diyos. Iba ho kasi yung gumawa ka para maging matuwid, iba yung may gumawa para sa iyo at itinuring kang matuwid. Ang katuwiran po natin ay hindi galing sa atin, kung hindi kaloob ng Diyos nung tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesus. John chapter 14 verse 13, and I will do whatever you ask in my name. Kaya nga kung ikaw ay mananalangin, itayo mo ang iyong panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? Ang sabing ganon, I will do whatever you ask in my name. In Jesus' name. Pakikinggan ka ng langit. Only the name of Jesus. Ang password para bumuhos ang masaganang pagpapala ng langit mula sa trono ng biyaya ay ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Wala nang iba. And I will do whatever you ask in my name. Sino ang gagawa? Siya mismo. Ang Panginoong Yesus mismo. Ang sabi niya, I will do. At tandaan po ninyo yung salitang ito, nakatali ang Diyos sa kanyang mga salita. Kaya nga, pag sinabi niyang, I will do, believe that He will do it. I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. At gayon din po, every time pala na humihingi tayo,
Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang paghingi pala ay pagsamba. Okay? Hindi lamang ho yung tumayo tayo kanina at umawit, sumigaw ng mga papuri sa Panginoon. Isa palang paraan ng pagsamba ay kapag ikaw ay nananalangin. Ang sabi niya, when you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. Yung mismong Diyos na Jesus, kapag tayo ay nananalangin sa Kanyang pangalan, napaparangalan ang Ama sa pamamagitan niya. At sa pamamagitan naman ng ating pagtawag sa pangalan ng Panginoong Yesus, napaparangalan ang Kanyang pangalan. Napaparangalan ang Kanyang pangalan, and at the same time, siya mismo ay nagluluwalhati sa Kanyang Ama. Tingnan niyo po, ano naman, naroon ang kagantihan. I will do whatever you ask. Pangako ng Diyos. Pwede mong angkinin yan, kapatid, sa iyong buhay. Ano ang wala ka ngayon? Kung ano ang wala ka ngayon, matagal nang nakaprepare para sa iyo. Hinihintay lang ng Panginoon na hingin mo at panampalatayanan mo. You may ask me for anything in my name. You may ask me for everything in my name, and I will do it. I will do it, says the Lord. Okay? Kuya, ayaw na naman. Okay, ayan. Psalms 106, verse 7 to 8. When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles. They did not remember your many kindness, and they rebelled by the sea, the Red Sea, yet He saved them for His name's sake. Tingnan niyo po, to make His mighty power known. Ang Panginoon ay gumagawa. Hindi kilala ng mga Israelita noon. Bago lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, hindi ho nila kilala ang Diyos. Nahihirapan silang kilalanin ng Diyos. Hindi sila sanay sa Diyos. Bakit po? Dahil ang mga Israelitang ito, wala silang pinagkaiba sa mga traditional Christians. Ano ba ang ginagawa ng mga traditional Christians or traditional believers? Kapag sila ay may pangangailangan at saka lang sila tumatawag sa Diyos. Kapag sila ay nasa gitna ng trouble, saka lang sila tumatawag sa Diyos. Mga traditional na mananampalataya. Hanggang sa kung saan ay hindi na nila kilala ang Diyos. At naroon, nahirapan din si Moses na ipakilala ang Diyos sa kanila. Pero ang Diyos, sa gitna ng kanilang kawalang pananampalataya, gumagawa pa rin for His name's sake. Kaya nga ang Diyos na iyong tinatawagan, gumagawa siya kahit hindi mo alam. God is moving. Okay? Ang liit. Okay. The Israelite, okay, God saved them for His name's sake. Not because they are worthy. The truth is, they are unworthy because of their rebellion. And yet, God saved them for His name's sake. Para sa karangalan ng Kanyang pangalan, ay Kanyang ginagawa ang mabuti. Ang sabi ng Psalms chapter 143, verse 11, for your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring me out of trouble. Nandoon po, for His name's sake, He will bring us out in many troubles or in all troubles. Kaya nga po, ang ating buhay ay dapat po na nakaangkla sa salita ng Diyos and at the same time, nakatayo sa pangalan ng Diyos. Number 3, ilan lang po ito. Build your prayer on the top of God's character. Ang ating pong pananalangin ay dapat na
nakatayo din naman. At kinikilala natin, dapat kilala natin ang Diyos sa kanyang ugali, sa kung sino siya. Kaya nga po, ang madalas nyo marinig at mabanggit dito sa harapan, ang sinabi ni Pedro para sa atin. Ano sabi ni Pedro? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We must grow in grace. We must know deeper who God is, what He has done, and who we are in Him. Dapat po, pinapractice natin ito sa ating buhay. Build your prayer on the top of God's character. Ang Diyos po, hindi siya malupit. Ano po ang karakter ng Diyos? Okay, God's character deals with who God is. Kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. God is good to all. Ang karakter po ng Diyos ay God is good. And not just good, but good to all. Tingnan po natin, tunay nga ba na ang Diyos ay mabuti sa lahat? At hindi lamang sa atin? Opo. Psalms 145 verse 8 and 9. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to many? All. God is good to all. He has compassion on all He has made. Kaya nga po tingnan ninyo, ilan lang ho tayo na narito sa sanktuaryo. Pero yung mas maraming tao ay wala ngayon. Nasaan po yung maraming tao? Hindi mo rin sila masumpungan sa kanilang tahanan. Nasaan po? Nasa mga party na sila ngayon. Uso po ngayon ang Christmas party. Nandoon na po sila sa mga lugar na kung saan ay nandoon ang kahabalahan. Pero wala sa presensya ng Panginoon. Pero ang tanong, wala sila sa presensya ng Diyos, pero mabuti pa rin ba ang Diyos sa kanila? Yes! God is still good to them. Bakit? Dahil ang araw ay kapwa sumikat sa lahat kanina. Sa lahat ng sininaga ng araw, ang lahat ay nagtamasa ng biyaya ng sinag ng araw. Mabuti at masama. The Lord Jesus Christ Himself said in Matthew chapter 5 verse 45, He causes the sun to rise on the evil and the good, and He sent rain on the righteous and the unrighteous. God is fair. Ang Diyos ay mabuti sa kanila at mabuti sa atin. Nga lamang, yung manifestasyon ng kanyang kabutihan ay higit na nangyayari sa atin dahil na-appreciate natin ang kanyang kabutihan. Dahil marami nandoon, hindi nila alam na gumagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila nakikita ang mga maliliit na detalye na ang Diyos ang may gawa. Pero dahil tayo ay God's conscious, ano po ang nangyayari sa atin? Ultimong hininga natin, napapagpasalamat po natin. Every time we eat, we give thanks. Why? Yun po yung pagkakaiba natin. Na-appreciate natin ang goodness ng Panginoon sa ating buhay. At nakikilala natin na ang Diyos ay makapangyarihan at buhay siya sa ating buhay. Pero maraming tao, buhay sila pero patay sa kanilang buhay ang Diyos. Hindi na nararanasan ang kilos ng Diyos. Pero ang Diyos ay kumikilos. Bakit? Hindi nila na-appreciate. May mga simpleng bagay na ang akala nila ang tao ang gumawa, pero hindi nila alam, pabor ng Diyos sa kanila. But, sa atin, ang ating nakikita, ang lahat ng mabubuting bagay na papansin natin at hindi na natin nakikita yung mga pangit na bagay. Bakit? Natatabunan tayo ng mga pangako ng Diyos, natatabunan tayo ng mga katugunan ng Diyos at na-appreciate natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? We must know how to appreciate God's blessings sa buhay natin. At lagi nating isipin na alam man natin o hindi, gumagawa siya sa ating buhay. Okay?
Kapag natutulog ka, gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. Pinapangyari ng Diyos na kapag ikaw ay natutulog, nire-repair ng Diyos ang mga cells sa iyong katawan. Kaya nga matulog ho tayo. Pero hindi ngayon. Mamayang gabi ho. Pagkatapos ng ating party, tsaka kayo matulog. Pero gumising naman kayo kinabukasan. Okay? Huwag niyo akong tulugan ngayon. Hindi ho oras ng tulog. Amen? Hallelujah. God is good to all, especially to us, His children. Dahil bakit po? Na-appreciate natin yung kanyang goodness. Ang kanyang kabutihan sa atin ay hindi premyo o ganti ng ating kabutihan, kung hindi pabor sa kabila ng ating mga pagkukulang. God is good to all, simply because God is good. Walang tiniting ng pamantayan ang kabutihan ng Diyos. Wala akong tiniting ng pamantayan. He is good because He is good. Mahal ka ng Panginoon, bakit? Dahil siya ay pag-ibig. Mahal ng Panginoon, maging yung hindi ka ibig-ibig, bakit? Dahil siya ay pag-ibig. God so loved the world because He is love. God is good to all because He is good. Ganun po ang Diyos. Kaya nga dapat nating makita sa ating pananalangin, may kakayahan ka ngayon na tumingin sa Kanya, may boldness ka ngayon na manalangin dahil alam mo, mabuti siya. At hindi siya nakatingin sa iyong pagkukulang. Hindi siya nakatingin sa iyong kapalpakan. Nakatingin siya sa kung sino siya. For His name's sake, gumagawa siya sa buhay natin. For His character's sake, gumagawa siya sa buhay natin. Amen? Tandaan po natin, hindi nakatingin. Under the New Covenant, under the New Testament, hindi nakatingin sa Diyos, ang Diyos sa kung sino ka. Nakatingin siya sa kung sino at ano ang ginawa ng kanyang anak para sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Yesus. At dapat po nating makita that God cares for you. May pakialam ang Diyos sa iyo, kapatid. Kapag nandoon tayo sa mga bagay na hindi natin gusto, mga sitwasyon ng buhay, huwag nating isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Kailanman po hindi nagpabaya ang Diyos. Okay? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Anong sinasabi? Walang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi naranasan ng iba. Sa halip. Mga kapatid, ito yung pangako ng Diyos. Sa halip, sa araw ng pagsubok, nandun ang Diyos para tulungan tayo at bigyan tayo ng pamamaraan na mapagtagumpayan ito. Kapag ganito ang karakter mo, alam mo na nakasama mo ang Diyos, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikabalisa. Bakit? Kasama mo ang Diyos na gumagawa. At siya ang gumagawa. Siya ang nagbibigay ng solusyon. Okay? God cares for you. Matthew 6:26. Look at the birds of the air. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Wala namang kamalig ang mga ito. And yet, your heavenly Father feeds them. Pinapakain sila ng ating Diyos. Pinapakain sila ng ating Ama. Pansinin po natin, pinapakain sila ng Ama. Yung amang yon ay ama mo. Ang sabi niya ganon, are you not much more valuable than they? Hindi ba higit kang mahalaga? Kung yung mga less important na yon ay pinapahalagahan ng Diyos, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya na nilikha niya sa kanyang wangis at anyo? Ikaw pa kaya na ang kanyang anak ay pinadala niya noong unang Pasko upang mapangyari ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyong buhay? Maranasan mo ang kaalwaan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang anak? Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig? Kung titingnan po natin, mas pinahalagahan tayo ng Ama kaysa sa kanyang anak. Pinahalagahan ng higit ng Diyos tayo kaysa sa buhay ng kanyang anak. Okay?
Matthew chapter 10, verse 29 hanggang 31. Are not two sparrows sold for a penny? Yet, not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. Maging yung mga simpleng bagay, lumipad lang yung ibon. Lumipad lang yung ibon. Nandoon yung kalinga ng Diyos. Okay? Pero kung titingnan mo, yung halagi nila is just a penny. Ano yung penny sa atin? Maaring sentabo lang. Okay? Pero kung titingnan po natin, hindi pinababayaan ng Diyos kung paanong may care ang Diyos sa kanila. Mas higit sa atin. And even the very hair of your head are all numbered. Ganun ka kakilala ng Panginoon. Ganun tayo. Ganun tayo kinikilala ng Panginoon. Maging yung bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Walang pwedeng itago sa Kanya. So don't be afraid. Ang sabi ganun, don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Kahit pagsamahin po natin ang lahat ng ibong yaan, hindi ho kailanman magiging mas mahalaga sila sa atin, sa harapan ng ating Diyos na buhay. We are more than the other creation. Tayo po ang pinaka. Hindi ho namatay ang Diyos para sa mga puno. Hindi ho namatay o binigay ang Diyos, ang anak ng Diyos para sa mga isda. Hindi ho ibinigay ang anak ng Diyos mula sa kalangitan para sa mga hayop. Kanino ibinigay? Para sa atin. God sacrificed His very own and only begotten child just for us. Dapat po nating makita na napakahalaga mo, kapatid, sa harapan ng Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Casting all your cares or worries on the Lord is not a suggestion. Hindi po yan isang panukala. Hindi po yan isang salita na kung saan ay good idea, maaari nating i-considera. Rather, an imperative command. Inuutusan tayo ng salita ng Diyos. Inuutusan tayo na magtiwala at ilagak ang ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, sa ating Ama. Bakit? He cares. He cares for you. Kung yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, hindi ka pinapahalagahan, merong isang Ama na nagpapahalaga ng lubos at higit sa iyo. Mahal ka ng Ama. Mahal ka ng Diyos. At naghihintay siya na ikas everything sa Kanya. Na ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Yan po yung nais ng Panginoon na makita sa atin araw-araw. Casting all our cares to Him. Dahil nais ng Panginoon, pakialaman Kanya. Ito po nais ng Panginoon na pakialaman Kanya. Ang tanong, payag ka ba? Dahil kung hindi ka pumayag na pakialaman ka ng Diyos, may ibang makikialam sa buhay mo. Pakikialaman ka sigurado ng dyablo. Kaya ang sabi ng Panginoon, angkinin mo ang aking mga salita. Bakit? Takot ang dyablo sa salita ng Diyos. Kaya nga hayaan mo na makialam ang Diyos sa iyo. At ilagak mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. God is inviting us to cast all our cares on Him. At kapag ang Diyos ang nakikialam sa iyo, ibig sabihin pag-aari ka. At ang dyablo, kailanman, natalunan ay hindi na makakakilos sa iyong buhay. Build your prayer in the line of God's better covenant. Okay? Ito po yung huli. Build your prayer in the line with God's better covenant. Isa ho sa dapat nating gawin, mga kapatid, sa ating pananalangin at sa ating pagtitiwala sa Diyos, makita natin kung ano ang sinasaad ng bagong kasunduan para sa atin. Hindi kung ano ang sinasaad ng matandang kasunduan para sa atin. Bakit? Walang para sa atin sa matandang tipan. Wala.
Ang meron lamang po tayo ay new covenant. Huwag mong isiksik ang iyong sarili doon sa hindi ka dapat at hindi ka binigyan ng lugar. Kaya lang, marami ho, isinisiksik nila ang kanilang sarili sa matandang tipan. Kung gusto mong isiksik ang iyong sarili sa matandang tipan, kailangan mong gawin at sundin ang lahat ng sinasaad doon. Bakit? Dahil hindi dadaloy ang pagpapala at kalooban ng Diyos sa iyong buhay kung hindi mo magawa ang sinasaad nito. Pero under the new covenant, may gumawa para sa iyo. At gagawin ng Ama ang lahat ng kanyang pangako sa pamamagitan nung gumawa para sa iyo. Under the new covenant, ito ho ang kanyang sinasahad. What makes the new covenant better than the old covenant? Tandaan po natin, we are now in better covenant. Hebrew 8:6, but now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For He is the one who mediates for us as far better covenant with God, based on better promises. The better covenant is based on better promises. Nandoon po yung mga pangako. Yung mga pangako na ang gagawin mo lang ay manampalataya. Manampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos ayon sa kanyang bagong kasunduan sa atin. Okay? Jesus is our high priest. Nandoon ang Panginoong Yesus sa kalangitan, namamagitan sa atin at sa Ama. Kaya naman, when you pray in the name of Jesus, nangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang pakinggan ang kanyang anak. Kaya nga kapag ikaw ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, hindi ka matatanggihan ng Ama. Bakit? Dahil ang nakikita niyang nananalangin ay hindi ikaw, kung hindi ang kanyang anak. Kaya nga hindi niya matatanggihan. Dahil yung kanyang anak, sinatisfied yung kalooban ng kanyang Ama. At dahil nasatisfied ang kalooban ng kanyang Ama, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus, kung ano ang hingin ni Jesus, ipinagkakaloob ng Ama para sa atin. Amen? Number 1, because it is freely given blessing in Christ. Sa bagong tipan, hindi natin nililimos at ipinapakiusap ang pagpapala ng Diyos. Hindi ho tayo nang lilimos sa Diyos. Marami hong tao nagpapalimos ng habag at awa sa Diyos. Marami pong tao ngayon nandoon sa mga kanilang mga sambahan at naglilimos ng awa at habag ng Diyos. Bakit? Dahil hanggang ngayon sila ay alipin at sila ay hindi mga anak. Sino po ba ang mga anak ng Diyos? Ang mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya ang mga anak ay hindi naglilimos, kung hindi nagre-rejoice sa pagpapala ng kanilang ama. Ano ang ginagawa ng mga anak? Kuha lang ng kuha. Okay? Ito'y pinagkakaloob sa atin kay Kristo. Ipinagkakaloob sa atin dahil kay Kristo. Nararanasan natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah! At hindi na natin po yan nililimos. Dahil ang mga naglilimos, anong tawag sa kanila? Anong tawag po sa mga naglilimos? Pulubi. Okay? Poorest of the poor. Pero sa harapan ng Diyos, you are not like that. Hindi ka poor. Died Christ for us. Naging mahirap ang Panginoong Yesus para ikaw ay yumaman. Nagdanas ng sakit ang hirap ang Panginoon para ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Hallelujah. Ayaw akong sundin. Kuya Jay, ayaw. Labat po siguro. Okay, pakilipat po. Okay. Paki-operate na lang po. Ayaw niya sumunod. Sa bagong tipan, okay. Number 1, doon sa number 1.
Okay. Next slide. Ephesians chapter 1, verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Ang pagpapala ng Diyos ay ipinagkaloob na sa atin dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, ang mga pagpapala ng Diyos ay ipinagkaloob na lahat sa atin. Lahat sa atin. Sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus, nothing is missing in our lives. Wala nang kulang. Kaya nga, sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. I will lack nothing. Hindi na ako magkukulang. Bakit? All the blessings are now given, freely given to us. Number 2, because it is a guaranteed blessing. Ito ho yung kagandahan ng bagong tipan. Maganda ang bagong tipan because it is a guaranteed blessing. May garantiya. May kasiguraduhan. Okay? Nakasandal ka sa pader, kapatid. Ang pagpapala sa bagong tipan ay mas mainam sapagkat sigurado at garantisado. Dahil ito'y binigay na, paano ka magdududa? Tignan niyo po paano ka magdududa na mapapasa iyo ang isang bagay na nasa iyo na? Pagdududahan mo ba nung sabihin ng Diyos, ibinigay na, at yan ay nasa iyo na? Pagdududahan mo pa ba siya na yan ay hindi ibibigay sa iyo? Nasa iyong kamay na, nagdududa ka pa? Marami hong Kristiyano ganyan. Nasa kanila na, nagdududa pa sila. Bakit? Ang mentalidad ng mga taong yaon ay ang Diyos ay bigay, bawi. Hindi ho bigay, bawi ang Diyos. May mga mentalidad po, may mga kaisipang ganyan, na ang Diyos kapag nagbigay at nakagawa ka ng hindi maganda, babawiin niya ang kanyang binigay. Hindi ho ganon ang karakter ng Diyos sa kanyang kabutihan. Ang Diyos kapag nagbigay, hindi ho siya bumabawi. Hindi ho siya katulad ng tao at hindi po siya katulad ng mga pangakong napapako. Ang Diyos kapag nagbigay. Pastor, bakit si Job? Sinabi niya yan. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang babawi. Mga kapatid, nung mga panahong yon, hindi kilala ni Job ang Diyos. Basahin mo po ninyo. Nung mga panahong yon, kay Job na mismo nang galing. Kay Job na mismo nang galing, kinain niya yung kanyang sinalita. Ang sabi kasi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. At ang sabi ni Job, sa pamamagitan lamang ba ng pagpapala, kaya mo papupurihan ng Diyos? Hindi ba pwedeng purihin ng Diyos sa gitna ng kapighatian? Pero tapos sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Wow! Parang napakagandang pakinggan. Pero hindi ho galing sa Diyos ang mga pananalitang yon. Galing po yung kay Job. At si Job, noong mga panahong yon, hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya kilalang lubos ang Diyos. Kaya nga doon sa mga huling bahagi ng aklat ni Job, ang sabi niya, nakilala kita noon dahil pinakilala ka ng iba. Pero ngayon, kilala kita dahil ikaw ay kung sino ka. Kilala kita ngayon dahil nagpakilala ka sa akin. May personal na ugnayan na ngayon si Job. Pero yung pananampalataya ni Job noon ay pananampalataya dahil sa mga taong nagbalita sa kanya kung sino ang Diyos. Pero sa later part ng Job, pinagsisihan ni Job ang lahat ng hindi niya pagkilala sa Diyos. At nung sabihin niya, kilala kita ngayon dahil kung sino ka. At nung kinilala ni Job na tunay kung sino ang Diyos, ano po ang nangyari? Nagkaroon ng daloy ng pagpapala sa kanyang buhay. At wala na ho nabalita na si Job ay naghirap na muli.
Bakit po? Dahil kinilala niya na ang Diyos ay hindi bigay bawi. Kaya nga kung titignan mo yung Book of Job, hindi naman ang Diyos ang kumuha ng mga nawalang mabubuting bagay sa Kanya. May mababasa ka ba na ang Diyos ang kumuha? Wala. Hindi ho ang Diyos ang kumuha. Ang diablo ang kumuha. Okay? Kaya ang Diyos ay hindi po bigay bawi. At ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay ay sigurado at garantisado. Tingnan po natin. Muli natin basahin. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heaven realms, because we are united in Christ. Tingnan niyo po. Who blessed us? Past tense. Pinagkaloob na sa atin. And number 3, the new covenant is better because it is a complete blessing. Complete blessing. Okay? Kanina, garantisado. Ngayon, kompletong pagpapala. Dahil ang Diyos, kapag siya ay nagbigay, hindi po patak. Kaya nga ang sabi niya, bless God, the Father of our Lord Jesus, who has blessed us with all. Not some, but all. And the new covenant is a better covenant. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will not also, along with Him, graciously given us all things? Tingnan niyo po yung pangako niya. Along with Him, graciously give us all, not some. Kaya nga po, ang pagpapala ng Diyos sa atin ay kompleto. We are plero. Complete in God. Wala pong kulang na biyaya ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin, ma-recognize natin na kompleto ito. Kompleto ito na pagpapala ng Diyos na binigay sa atin. Tingnan niyo po, graciously give us all things. At yung all things na yan, only the good things, not the bad things. Tandaan po natin, walang masamang bagay na nanggagaling sa Diyos. Walang masamang bagay na nanggagaling sa Diyos. Okay? Number 4, because it is an eternal blessing. The better promises are in the new covenant. And these blessings are eternal blessings. Magpakailanman ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi ho kung kailangan lang natin. Kung hindi, maging nandoon na tayo sa walang hanggan. Continuous blessing ang mararanasan natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is sin. Ito ho yung kailangan natin gawin. Bilang mga mananampalataya, i-focus natin sa Diyos ang ating mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabing ganon, fix your eyes. Fix your eyes not on what is sin, but on what is unseen. For what is sin is temporary. Ang lahat na nakikita mo sa mundong ito ay temporary. Lahat maglalaho. But what is unseen is eternal. Bagaman hindi mo nakikita yung mga blessings ngayon na hinihingi mo sa Panginoon. Pero kapatid, paniwalaan mo lang na nandyan na yan. Nandyan na yan. Kailangan i-mindset mo na nandyan na yan. And in your need, makikita mong nandyan na yan. Sa oras ng pangangailangan mo, nandyan na yan. Kailangan ko ho kanina ang kagalingan ng Panginoon bago ko tumayo. Bakit po? Papaalam ako kanina kagabi kay Pastora Carla. Sabi ko, Pastora Lai, may naka-ready ka ba? May naka-ready ka ba? Bakit po? Hindi ko alam kung ano ang aking
nararamdaman. Maging hanggang kanina bago ako tumayo. Pero nung tayo po ay mag-communion, inangking ko, sabi ko, Panginoon, magaling na ako. Magaling na ako. Bago ako tumayo dito, naranasan ko yung kagalingan doon sa loob. Na wala ho yung parang nakabukol. Something na hindi ko mapaliwanag simula ho kagabi na nandun kami sa funeral service. Sa oras ng pangangailangan, nandun ang biyaya ng Diyos laging nakalaan. Instantly, God is doing good in your life. Sa oras na ito ay panampalatayanan mo. Okay? Instantly. Tingnan niyo po mabuti. Kung titignan po ninyo, ilang beses na na-flash ang verse na yan. Kung yung verse na yan, binabasa lang ho natin at hindi natin inaangkin, hindi mo mapapakinabangan yan. Pero every time you declare it, every time you appreciate it, every time na panampalatayanan mo at paniwalaan mo na ikaw ay pinagpala na, dadaloy ang kasaganaan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Okay? All praise to God. Tingnan niyo po, palaging all praise to God. Why? God has done something good. May ginawa na ang Diyos. Kaya nga, tayo ay, ang papuri ay una nating ibigay sa Kanya. Bakit? May ginawa na. All praise to God. The Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. Ipinagkaloob na. Saan? Doon sa unseen world. Sa ating spirit. At kapag ito'y pinanalampalatayanan mo, mangyayari in the natural realm. Katulad nga po kanina, yung example ko sa inyo. Wala ako sa kondisyon. Kanina bago ako tumayo. Physically, not spiritually. Physically. But God is good. Hindi niya hahayaan na habang ipinapahayag mo ang kanyang salita, meron kang doubt sa iyong buhay. At habang inaangkin mo ito, and I am praising God. Bakit po? Buhay ang kanyang salita. Totoo ang kanyang salita. Inangkin ko personal ang kanyang salita. Ano po ang nangyari? Totoo pong naganap. Hindi po ako nagkukunwari dito. Hindi po ako nagmamayabang lang dito. Physically, naranasan ko po siya kanina. Bago ako tumayo. Kaya naman po, bago ako tawagin ni Pastor kanina, papuri po ako ng papuri sa Panginoon. Bakit? Paglabas ko ng CR, kanina, umihi ako. Sabi ko, nawala yung nakabara. Para po kasing may nakabara doon sa loob na hindi ko mawari kung dudumi ako o ihi. But God is good. God is good. Claim! Claim! Claim a better life in Christ. Claim! Hanggat hindi mo yan kiniklaim. Mga kapatid, claim. God cares. Claim it. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Tingnan po natin mabuti. So that you through His poverty might become rich. Ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na maranasan mo pa yung hirap. Ayaw ng Panginoon na maranasan mo ang pagdurusa. Siya ang nagdusa para sa atin. So that through His poverty, we might become rich. Galatians chapter 3, verse 13. Christ redeemed us. Tinubos na tayo ng Panginoon. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed
is everyone who is hung on the tree. Ang kinimpuan natin ito, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. He redeemed us. Sino po ang tinubos? Tayo. Bakit? In order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. Tayo po yung mga Hentil. We are not the Jews. We are the Gentiles. And that blessing of Abraham, hindi lamang po sa kanila nagmamanifest, but in Christ Jesus, ang mga pagpapalang may pinangako ng Ama kay Abraham ay para sa atin din. Wala hong ipinangako ang Diyos na pangit kay Abraham. At wala ring requirements na ibinigay ang Diyos kay Abraham para mapasa kanya ang mga pangako ng Diyos o ang mga pagpapala ng Diyos. Ano lang po ang magbabasa natin doon? Abraham believed. Abraham believed. And all the good things manifest on him. Hindi ho katulad ng Old Covenant. You must do. Pero sa atin, anong meron tayo? Done. Done na. Okay? Blessings given to Abraham are now in us. Okay? Kaya po, sa bagong tipan, kay Kristo, tayo ay charito. We are blessed and highly favored in Christ. Kaya nga ikaw ay lubos na pinagpala ngayon at pinaburan. Kay Kristo, tayo ay Makarios. Yung palang Makarios ay, Makario ay napakagandang pangalan. Anong ibig sabihin ng Makario? Happier. Mas masaya. Bakit? Wala kang kailangan gawin kung hindi manampalataya. Hindi mo kailangang pahirapan ng iyong sarili. At kay Kristo, tayo ay plero. Ikaw ay kumpleto. Not lacking anything. Maaari po ba nating ihayag sa ating mga sarili ang mga salitang ito? Kay Kristo, ako'y pinagpalang lubos at pinaburan. Kay Kristo, nasa aking buhay ang ligaya at kasaganaan. Kay Kristo, ako ay kumpleto. Amen. To God be all the glory. Praise the name of the living God. Hallelujah.